Hello mga bagot! Para sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nakasurvive sa Baguio gamit ang budget na 2,000. Bilang isang pinakamalayong kamag-anak ni Small Laude, ay pinilit namin mag-strawberry picking kahit na out of budget na kami. Hali kayo, kuha kayo ng tawag ito, strawberry. Ayan dito pinipitas lang. O panis! Parang gagawan pa ako ni Papa ng trabaho Hindi kumpleto ang strawberry picking experience mo kapag hindi kasi simpleng pipitik ng strawberry, no? Sa labas nga pala ng strawberry farm ay may mga nagbebenta ng mga ganitong fruit shake, pero itong strawberry na nilagyan nila ng condensed na may chocolate flavor ang wag niyong titikman, hindi yan masarap. Nagpunta nga pala kami dito sa Igorot Stone Kingdom, naglakad-lakad, nagpicture, tapos nung pagod na kami ay pinanood lamang namin itong mga naka-Igorot attire para muli kaming lumakas. Char. After naming manood nitong traditional dance performance ng mga Igorot dito sa Igorot Stone Kingdom ay nagpunta naman kami sa The Old Diplomat Hotel. All this time akala ko abandonadong building lang ang matatagpuan dito. Yun pala sa likod nito ay may mga kainan na rin at nagpe-perform ng mga banda. Masarap tumambay sa area na to kasi tahimik at talagang makakapag-relax at makakapagpahinga ka kasi nasa ilalim ka ng shade ng mga puno. Bukod sa live band ay meron ka pang maraming options at choices ng pagkain na pwede mong kainin. At dito lang ako nakakita ng nachos na merong lettuce. Okay naman lasa nito, pwede na. Siguro hindi lang ako sanay na meron talagang lettuce yung nachos. At andito si ate mo girl na kumakanta ng mga acoustic songs. Gusto ko nga sanang agawin yung mikropono sa kanya at bigyan muna siya ng voice lessons You know, as a professional singer na merong mabuting puso, ang gusto natin makatulong tayo. Charot. Binidyohan ko nga din pala ang loob nitong Diplomat Hotel sa pag-asa meron ako makikitang tekbalang. Nagrenta din pala kami ng bisikleta dito sa Baguio pero utang na loob naman, pakilagyan naman ng langis yung mga bisikleta ninyo. Hindi magiinit yung katawan mo sa pagod Mas mauna pang uminit yung ulo mo sa tigas ng pedal nito. And after namin paguri ng aming mga sarili ay nandito naman kami sa The Good Taste para mag-early dinner. Mahaba ang pila pero saglit lang yung hinintay namin, siguro mga 10 minutes lang. Nakapasok na kami sa loob. And umpisahan agad natin ang paghuhukom sa chop suey. Nakakatuwa na merong iba't ibang versions ng chop suey and this one, aside from meron siyang crispy pork, ay meron din siyang mushroom. Perfectly balanced ang alat at yung sweetness ng gulay, pati yung crunchiness kasi fresh. Deserve to nung maagang nag-announce na siya daw ay tatakbo sa 2028 pero hindi niya ma-announce kung sino ba si Mary Grace Piatos. And let's go sa pork Shanghai. Grabe ang dami ng serving nito. Tapos siksik din sa laman. Bigla ko tuloy na-miss yung mga lumpia sa Laguna na puro wrapper. Charot. Sa sobrang dami ng serving ng Shanghai dito, mapapakain ito lahat ng member ng Sex Bomb. What? Dito naman tayo sa buttered chicken. Ang hindi ko lang alam ay kung teriyaki sauce ba o barbecue sauce yung coating nito. Masarap, malasa at hindi dry itong mga chicken na ito. Ang lalaki din ng bawat piraso, parang chicken ng McDo. Maganda tong ipakain dun sa asawa ng dating member ng Sex Bomb na si Icy. Just because wala lang, deserve mo lang ng malaking chicken for the boldness of speaking the truth. Pero as a fellow Christian, I do believe there's a proper way of saying the truth without condemning other people. And I resign. Charot. Ito naman na pansit, gisado na bihon ata to at saka mix ng pansit lomi. Yes, oo, tama ang dinig ninyo. Akala ko din noong una, ang weird, pero nung natikman ko na, ang sarap. Tamang-tama lang din ang pagkakaluto ng mga noodles, hindi labsak, firm at al dente. Deserve to nung kaibigan mo na nangungutang kasi ipangbabayad din daw niya yon sa utang. Ha? And lastly ay itong bird nest soup. Pero para sa akin ito yung winner. Kasi nandami kong nahigop dito sa soup na to. Siguro kaya sobrang sarap na ito kasi merong laway ng bird. I highly recommend this doon sa tiyahin mo na 2 hours kung mag-zumba pero 3 hours kung kumain sa buffet. Sulit din naman yung binayad namin sa The Good Taste kasi ang dami naming take out at nakain pa nga namin hanggang kinabukasan dun sa hotel. At mula sa The Good Taste ay naglakad naman kami ng mga 20 minutes siguro hanggang makarating kami sa SM Baguio. Dito ay nagpalipas na lang kami ng oras kasi dapat manonood kami ng sunset pero ang kapal ng fog. At bago ko tapusin ang content na ito ang total na aming nagastos. O diba abonado ka pa?